Magandang araw po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. Tayo na't simulan na natin ang kwento ng Ice Lord. Nagsimula ang eksena ng hirap ng panatilihing bukas ni Max ang kanyang mga mata. Halatang nahihilo na siya kaya kinailangan pa siyang tapikin ng kanyang anak at ng isa niyang kaibigan para manatiling gising. Nag-aalala namang tinanong ng kanyang kaibigan kung ayos lang ba ito. Sumagot naman si Max na sandali raw siyang nawalan ng malay. Hindi niya matanggap ang nangyayari. Hindi siya makapaniwalang ang pinakamahusay na manginginom sa Caroline ay muntik nang mawala ng ulirat dahil lang sa alak. Lalong nag-alala si Luisa para sa kanyang ama kaya pinakiusapan niya itong tumigil na, ngunit matigas pa rin si Max. Sinabi niyang hindi pa siya lasing at kaya pa niyang makipagsabayan. Kumuha siya ng isa pang baso at hinamon ulit si Modok ng panibagong tagayan. Tahimik namang nagsalin si Modok ng alak habang pinapayuhan si Max na huwag sosobra, pero lalo lamang namangha si Max nang makita niyang parang tubig lang kay Modok ang alak. Nang siya naman ang magsasalan, hindi na niya maayos na matamaan ang baso at tumapon pa ang alak sa mesa. Kalmadong sinabi ni Modok na mag-focus muna siya sa pagbuhos. Napahawak na lang si Max sa kanyang ulo habang iniisip kung bakit parang walang epekto ang alak kay Modok. Tinanong siya ni Modok kung susuko na ba siya. Agad namang inayos ni Max ang sarili at sinabing kaya pa niya. Pagkatapos sabihin iyon, diretsahan niyang ininom ang isa pang baso ng alak. Kitang-kita ang pag-aalala ni Luisa at Jake habang pinapanood siya. Samantala, kalmado lang si Modok habang umiinom. Lalong nagulat ang dalawa nang mapansing wala man lang bakas ng kalasingan kay Modok. Ibinaba ni Modok ang kanyang baso sa mesa at naisip niyang baka kaya siya mahusay uminom ay dahil matagal na rin simula nang huli siyang nakatikim ng alak. Maya-maya, may malakas na tunog siyang narinig. Pagtingin niya sa ibaba, napangiti siya. Nakahandusay na pala si Max sa sahig matapos tuluyang bumagsak dahil sa sobrang pag-inom. Kalmadong sinabi ni Modok na siya ang panalo. Nagulat ang lahat dahil walang makapaniwalang natalo si Max sa inuman. Pagkatapos noon, tumayo si Modok at sinabi sa lahat na magtipon sila sa kanyang kastilyo makalipas ang eksaktong 5 araw. May seryoso siyang ekspresyon habang sinasabing gusto niyang malaman kung marunong silang tumupad sa pangako. Pagkaraan ng 5 araw, nagtungo ang lahat sa kastilyo ni Modok. Nakaupo si Modok sa kanyang trono nang makita niyang dumating ang lahat ng taong nasa tavern noon. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahang talagang sisipot sila. Sinabi naman ni Max na hindi sila mga taong bumabali sa usapan. Pero bago pa ito makadagdag ng sasabihin, dumiretso na agad si Modok sa tunay niyang pakay. Sinabi niya na bibigyan niya sila ng 10 araw para maghanda sa paglipat. Nalito ang lahat sa kanilang narinig. Tinanong ni Luisa kung ibig bang sabihin ay titira silang lahat sa kastilyo. Napangiti si Modok at sinabi niyang imposibleng magkasya silang lahat doon. Ipinaalala naman ni Luisa na sinabi nitong ihanda nila ang kanilang mga gamit. Doon ibinunyag ni Modok na hindi sa kastilyo ang kanilang lilipatan. Sinabi niyang pupunta sila sa Hilaga. Nagulat ang lahat pagkakarinig noon. Ipinaliwanag ni Modok na 5 araw siyang naghanap ng lugar at nakakita siya ng lupain na kayang tirhan ng 10,000 tao. Sinabi rin niyang panahon na para tumigil sila sa magkakahiwalay na pamumuhay. Gusto niyang magsama-sama silang lahat bilang isang komunidad. Pero nagduda ang mga tao sa plano niya. Ipinaalala ni Max na ang lugar na iyon ay pinamumugaran ng mga Ice Ogres. Nagtaka naman si Modok at tinanong kung ano ba ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Max na parang ordinaryong ogres lang din ang mga ito. Pagkarinig doon, tinanong ni Modok kung ang tinutukoy ba nila ay yung mga kalbong halimaw na naglalakad gamit ang 2 paa. Nagulat si Max at tinanong kung nakaharap na ba niya ang mga ito. Ngumiti lamang si Modok at sinabi niyang wala na silang dapat ikabahala dahil pinatay na niya ang lahat ng Ice Ogres sa lugar. Dahil doon, natulala ang lahat sa kanilang narinig. Umupo muli si Modok at tila hindi makapaniwalang ang mga Ice Ogres pa ang ikinababahala nila. Pagkatapos noon, sinabi niyang maghanda na sila para sa paglipat dahil nakahanap na siya ng magandang lugar para sa kanilang lahat. Matapos ihatid ang kanyang mensahe, pinaalis na niya ang lahat. Kinabukasan, habang nag-iinat si Modok, may bumati sa kanya. Paglingon niya, nakita niya sina Luisa at Jake. Ipinaliwanag ni Luisa na gusto niya itong mabati ng maayos dahil hindi niya iyon nagawa noon. Nagpakilala rin ng maayos si Jake. Sinabi naman ni Modok na alam na niya kung bakit sila naparoon.
Sa katunayan, balak daw talaga niya silang ipatawag. Nagulat ang dalawa sa kanyang sinabi. Pero agad silang pinakalma ni Madoc at sinabing hindi naman iyon malaking bagay. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi sa kanilang sumunod sa kanya. Dinala ni Madoc sina Luisa at Jake sa ibang bahagi ng kastilyo. Pagdating nila roon, agad silang nagulat sa kanilang nakita, na sa harapan nila ang mga bagong pisang ice wyvern. Doon napagtanto ni Luisa na si Madoc pala ang kumuha sa mga itlog. Halatang nainis siya habang tinatanong si Madoc kung alam ba nito kung gaano sila nahirapan para makuha ang mga itlog na iyon. Gusto rin niyang malaman kung bakit nito ginawa iyon. Pero ngumiti lang si Madoc at tinanong sila kung sino ba ang nagligtas sa kanila noong araw na iyon. Biglang natahimik sina Luisa at Jake dahil wala silang maisagot. Nang susubukan sana ni Jake na pag-alitan si Madoc, agad siyang pinigilan nito. Pagkatapos ay sinabi ni Madoc na kunin na nila ang mga ice wyvern at iuwi. Nagulat si Luisa sa kanyang sinabi at tinanong kung seryoso ba siya. Ipinaliwanag ni Madoc na sinubukan niyang alagaan ang mga wyvern pero sobrang lakas daw kumain ng mga ito at napakaingay pa. Hindi raw siya makapag-isip ng maayos kapag nasa paligid ang mga halimaw na iyon. Para kay Madoc, napakagulo daw nilang alagaan. Pero sinabi ni Luisa na wala nang saysay na kunin pa nila ngayon ang mga wyvern. Ipinaliwanag niya na kapag kapisa ng isang wyvern, ang unang taong makita nito ang kinikilala nitong ina. Nainis si Madoc nang marinig yun, hindi siya makapaniwalang kailangan pa niyang mag-alaga ng mga problemadong halimaw. Sinabihan naman siya ni Jake na huwag magsalita ng ganoon dahil napakahalaga ng mga ice wyvern. Ipinaliwanag din ni Luisa na mas malalaki at mas malalakas ang mga ice wyvern kumpara sa karamihan ng mga halimaw. Dagdag pa niya, napakalaking oportunidad nito para kay Madoc na magpalaki ng napakalalakas na nilalang. Sinabi naman ni Jake na kung siya raw ang may mga wyvern, maayos niya itong masasanay at madali siyang makakalipad papuntang Texan. Nagtaka si Madoc kung saan matatagpuan ang Texan. Ipinaliwanag ni Jake na ang Texan ay nasa 1,000 kilometro sa kanluran ng Caroline. Isa rin daw ito sa pinakamahalagang lungsod ng Gaia Kingdom at halos wala ng kulang doon. Tinanong naman ni Madoc kung posible bang makarating sa ganoong kalayong lugar gamit lang ang mga wyvern. Sumagot si Jake na kaya raw nilang makarating doon at makabalik sa loob lamang ng 1 oras. Nagulat si Madoc nang marinig iyon. Dahil dito, agad niyang tinanong si Luisa kung paano paamuin ang mga wyvern. Nagulat si Luisa at tinanong kung nagbago na ba ang isip niya. Ngumiti naman si Madoc at sinabing oo. May naisip daw siyang napakagandang plano. Pagkalipa ng ilang araw, nagsimula ang malaking paglipat ng mga residente ng Caroline sa utos ni Madoc. Habang naglalakad ang grupo, mabilis na lumapit si Savina kay Madoc. Sinabi niya na nahihirapan na ang mga tao, hindi naman nagulat si Madoc dahil 3 araw na silang tuloy-tuloy na naglalakbay. Alam din niyang may ilan pa ring hindi lubos na nagtitiwala sa kanya. Pero sigurado siyang magbabago ang isip ng mga ito kapag nakita na nila ang kanilang pupuntahan. Tinawag ni Madoc ang atensyon ng lahat at sinabing magtiis muna sila dahil malapit na silang makarating. Nagsalita naman ang lalaking makapal ang balbas at sinabing hindi naman nila alam kung saan talaga sila pupunta. Dagdag pa ng kalbong lalaki, hindi rin sila sigurado kung wala nang ang ice ogre sa lugar na iyon. Dahil dito, itinusok ni Madoc ang kanyang espada sa niebe at ipinaalala niya na siya mismo ang pumatay sa mga ice ogres na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano nila matatawag ang sarili nilang matatapang na mandirigman ng Caroline kung natatakot naman sila ng ganoon. Pagkasabi niya noon, tumalikod siya. Tinawag naman siya ni Savina. Kalmado lamang na sinabi ni Madoc na sapat na ang kanyang paliwanag at maiintindihan din nila ang lahat kapag nakita na nila ang lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Madoc at ang kanyang mga estudyante sa isang napakalaking kuweba. Malawak ang pasukan nito at napakalalim ng loob. Agad na napagtanto ni Leo na ito ang lugar na tinutukoy ng kanyang guro. Sinabi ni Madoc na matagal niyang hinanap ang lugar na iyon pero nagustuhan niya ang resulta. Namangha ang lahat sa laki ng kuweba, nagulat naman si Luisa nang makita niyang may mainit na tubig sa loob nito. Habang abala ang lahat sa pagtingin sa paligid, muling tinawag ni Madoc ang kanilang atensyon. Ipinaliwanag niyang dating tagwan iyon ng mga ice ogres. Pero simula ngayon, magiging tahanan na nila ang lugar na iyon. Sinabi rin niyang kailangan na nilang pangalanan ang kanilang bagong tahanan. Masayang nagsigawan ang mga tao nang marinig iyon.
Habang nag-iisip si Madoc ng magandang pangalan, may bigla siyang naisip. Agad niyang inanunsyo na tatawagan ng lugar na White Castle. Mukhang nagustuhan naman ng lahat ang pangalan. Habang nakatingin si Madoc sa loob ng kuweba, naisip niya kung kailan kaya babalik ang mga Ice Wyvern. Pero sa mismong sandaling iyon, may narinig siyang malakas na tunog. Agad niyang nakilala ang tunog na iyon. Sa loob ng kuweba, may isang cube na nagpapakawala ng kidlat patungo sa mga wyvern. Nakuryente ang mga halimaw at agad na nawalan ng malay. Nagtaka naman ang lalaking kumokontrol sa cube kung bakit may mga wyvern sa loob ng kuweba. Pero bago pa siya makapagsalita ng maayos, biglang lumitaw si Madoc sa kanyang likuran. Tinanong siya ni Madoc kung bakit may isang mage sa loob ng kuweba. Nagulat ang lalaki sa biglaang paglitaw ni Madoc kaya mabilis siyang lumingon. Pero bago pa siya makagalaw, agad nang lumitaw si Madoc sa kanyang harapan at ginamit ni Madoc ang kanyang daliri para tamaan ang Accio points ng lalaki. Dahil doon, nawalan ng kontrol ang mage sa kanyang katawan. Agad siyang sinunggaban ni Madoc sa leeg at malakas na ibinagsak sa lupa. May nakakatakot na tingin si Madoc habang sinasabing hindi na siya magpapakita ng awa sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos noon, direkta niyang tinanong ang lalaki kung sino ito. Agad na tinanong ni Madoc ang mage kung bakit nito inatake ang kanyang mga wyvern. Napansin naman ng lalaki na hindi niya may galaw ang kanyang katawan kaya nagsimula siyang mataranta. Inisip niya kung naparalisa ba siya. Malamig ang tingin ni Madoc habang sinasabing hindi naman naapektuhan ang bibig nito kaya dapat na itong magsalita. Dahil sa takot, mabilis na pumayag ang lalaki na magsabi ng totoo. Nagpakilala siya bilang si Count Jerome von Keriwan. Bahagyang nagulat si Madoc nang malaman na isa pala itong Count, pagkatapos ay sinabi niyang isa lamang siyang baronet. Doon napagtanto ni Jerome na si Madoc pala ang lalaking kilala bilang Blizzard. Siya ang taong nagligtas sa buhay ng hari at ginawaran ng titulo at lupain. Nagulat si Madoc na kilala siya ni Jerome pero agad niyang napansin na may kakaiba sa lalaki. Tinanong niya kung ito ba ang dating lord na naitalaga sa lugar pero kalaunan ay pinalayas ng mga tao. Ipinaliwanag ni Jerome na mayroon siyang sariling dahilan noon, pero malamig lang na sinabi ni Madoc na wala siyang pakialam sa mga dahilan nito. Pagkatapos ay hinailan niya si Jerome palapit habang sinasabing masyado itong kampante sa pakikipag-usap sa kanya. Mabilis namang sinabi ni Jerome na ngayong alam na niya kung sino talaga si Madoc, naiintindihan niyang nasa iisang panig sila. Hindi agad sumagot si Madoc at dahil doon, kinabahan si Jerome at tinanong kung may mali ba siyang nasabi. Biglang hinawakan ni Madoc ang kanyang ulo at sinabing mali nga siya. Napahiyaw agad si Jerome sa sakit. Malamig na sinabi ni Madoc na wala siyang pakialam sa estado o ranggo ng mga maharlika. Ipinaalala niya kay Jerome na nabigo itong gampanan ang responsibilidad nito bilang lord. Dagdag pa niya, kung hindi pala nito kayang akuan ang tungkulin, dapat ay tinanggihan na lamang nito ang titulo. Para kay Madoc, walang halaga ang estado ng isang tao kung hindi naman nito nagagawa ang kanyang tungkulin. Dahil dito, nagmakaawa si Jerome na patawarin siya. Sinabi naman ni Madoc na pagbibigyan niya ito sa pagkakataong iyon, pero binalaan niya si Jerome na huwag na siyang susubukang kalabanan muli. Pagkatapos sabihin iyon, inalis ni Madoc ang pressure sa Accio points ng mage. Sinabi niyang maaari na nitong igalaw muli ang kanyang katawan. Agad na lumuhad si Jerome habang hinihingal. May nakakatakot na tingin si Madoc habang binabalaan siyang papatayin niya ito kapag nagsalita pa ito ng kalokohan. Mabilis namang tiniyak ni Jerome na hindi na iyon mauulit. Pagkatapos ay itinuro ni Madoc ang kanyang mga wyvern at inutusan si Jerome na pagalingin ang mga ito. Sinabi rin niyang maaari lamang umalis ang mage kapag natapos nito ang pagpapagaling sa mga wyvern. Nagulat si Jerome sa kanyang narinig pero sinabi ni Madoc na magaling siyang humusga ng tao. Ayon sa kanya, malaking tapang ang kailangan para gumamit ng mahika sa harap mismo ng lord ng lugar. Sinabihan niya si Jerome na pagbutihin ang kanyang trabaho. Pagkasabi noon, tumalikod na si Madoc at naglakad palayo. Sinubukan pa siyang pigilan ni Jerome pero iniwan lamang siya nito. Naupo na lang si Jerome sa lupa habang iniisip na may kakaiba at nakakatakot talaga kay Madoc. Lumipat ang eksena kung saan makikita natin sina Madoc at Jerome sa loob ng isang tolda. Sinabi ni Madoc na gusto niyang magpadala si Jerome ng liham sa hari. Nagulat naman si Jerome nang marinig iyon, nagtaka si Madoc kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito. Tinanong pa niya kung mahirap ba talagang magpadala ng liham sa hari.
Ipinaliwanag naman ni Jerome na hindi ang pagpapadala ng liham ang problema, ang tunay na problema ay ang laman nito. Ipinaalala niya kay Madoc na humihiling ito ng tax exemption para sa kanilang lupain. Ipinaliwanag naman ni Madoc na kailangan iyon ng mga tao dahil hirap silang mabuhay at wala silang sapat na pera. Pero sinabi ni Jerome na siguradong kokonfer rito ang ibang mga maharlika, nagtaka si Madoc kung bakit sila tatutol. Ipinaliwanag ni Jerome na magiging unfair daw iyon sa paningin ng ibang nobles. Kapag pinayagan ang kahilingan ni Madoc, baka gamitin din iyon ng ibang maharlika bilang dahilan para tumangging magbayad ng buwis. Ayon kay Jerome, kahit gaano pa kagusto ng hari si Madoc, malaki ang posibilidad na tanggihan pa rin ang kahilingan nito. Pagkarinig noon, lalo lamang nakumpirma ni Madoc na ang mga maharlika ang isa sa pinakamalaking problema ng kaharian. At sa tingin niya, si Duke Icarus ang pangunahing kumokontrol sa kanila. Dahil dito, sinabi niyang ipagpapaliban muna nila ang plano. Nakahinga ng maluwag si Jerome matapos marinig iyon, pero maya-maya ay lumapit si Madoc at ibinahagi ang bago niyang ideya. Nagulat si Jerome sa plano ni Madoc at tinanong kung posible ba talaga iyon. Ngumiti si Madoc at sinabing hindi naman daw imposible. Napaisip si Jerome bago sinabing maaaring gumana nga ang plano dahil halos pareho lang din ang sitwasyon. Sinabi naman ni Madoc na kailangan na nilang magsimulang maghanda agad. Lumipat ang eksena kung saan nagtipon ang mga mamamayan sa ibang bahagi ng kuweba. Habang naghihintay, tinanong ni Jake ang isang tao kung bakit sila pinatawag ng kanilang lord. Pero bago pa ito makasagot, nagsalita na si Madoc at tinanong kung kompleto na ba ang lahat. Agad namang napalingon sa kanya ang mga tao. Sinabi ni Luisa na dumating siyang armado gaya ng kanyang utos, pagkatapos ay tinanong niya kung bakit sila pinatawag. Sinabi ni Madoc na ipapaliwanag na niya ang lahat. Agad niyang inutusan ang mga mandirigma na manghuli ng mga ice wyvern. Ipinaliwanag niyang ang pangunahing layunin nila ay makakuha ng mga itlog ng wyvern. Nagulat ang lahat dahil alam nilang hindi madaling kumuha ng itlog ng ice wyvern. Pero sinabi ni Madoc na hahatiin sila sa mga grupong may tig-30 miyembro para mas ligtas sila. Inutusan din niya silang siguraduhing makakakuha ng kahit isang itlog bawat grupo. Pagkatapos noon, namigay si Jerome ng mga papel upang ipakita kung saang grupo kabilang ang bawat isa. Pagkatapos ay inanunsyo ni Madoc na ang grupong makakakuha ng pinakamaraming itlog ay makakatanggap ng 100 ginto bilang gantimpala. Labis na nagulat ang lahat nang marinig iyon. May isang elf pang ang nagsabing hindi niya kailanman inakalang makakakita siya ng ganoong kalaking halaga ng pera sa buong buhay niya. Tinanong naman ni Jake si Madoc kung seryoso ba talaga siya sa pagbibigay ng ganoong kalaking gantimpala. Pati si Max ay nagtanong kung totoong magbabayad siya ng 100 ginto para lamang sa mga itlog. Pero kalmado lamang na sinabi ni Madoc na hindi siya nagbibigay ng pangakong hindi niya kayang tuparin. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga mandirigma ng Caroline kung handa ba sila sa misyon. Biglang nagsigawan ang mga mandirigma at sinabing ipaubaya na sa kanila ang lahat. Habang masayang nagsisigawan ang mga tao, lihim namang inutusan ni Madoc si Jerome na bantayan ang bawat grupo sa loob ng 10 araw, inutusan din niya itong obserbahan kung sino ang may potensyal na nga mandirigma. Ayon kay Madoc, gagamitin niya ang mga taong iyon para sa iba't ibang tungkulin sa hinaharap. Dahil dito, tinanong ni Jerome kung iniisip ba niyang bumuo ng isang Knight Order. Napalingon si Madoc nang marinig iyon, kinabahan naman si Jerome at inisip kung may mali ba siyang nasabi. Pero napagtanto ni Madoc na napaka-importanting tao ni Jerome. Kahit bagong Salta pa lamang ito, maayos na nitong nagagawa ang lahat ng kanyang iniuutos. Bukod pa roon, mabilis din itong nauunawaan ang kanyang mga plano kahit kaunting impormasyon lamang ang ibinibigay niya. Sinabi ni Madoc na tama ang hinala nito. Narinig daw niya na ang bawat lord ay dapat may sariling Knight Order. Sumang-ayon naman si Jerome at sinabi niyang napakahalaga nito lalo na dahil napakalakas ng Lion Knights ng Duchy of Icarus. Ayon kay Jerome, napakalalakas ng mga ito at kaya pa nilang tapatan maging ang Royal Knights ng kaharian. Ngumiti naman si Madoc nang marinig iyon, sinabi niyang huwag mag-alala dahil balang araw ay malalampasan nila ang mga iyon. Nagpasya si Madoc na bumuo ng isang unit na mas malaki at mas malakas pa kaysa sa Snow Ice unit dahil ayaw niyang muling mawala si Huayon. May ngiti sa kanyang mukha habang inuutusan niya ang mga mandirigma na simulan na ang pangangaso. Lumipat ang eksena at dito ay makikita natin ang isang grupo na humahabol sa isang Ice Wyvern.
Agad na iniutos ni Modok na umatake na sila. Pagkabigay niya ng utos, mabilis na tumalon sina Luisa, Jake, at ang elf mula sa bangin. Sunod-sunod namang panyanan ni Luisa ang halimaw. Kasabay nito, ginamit ni Jake ang kanyang palakol upang putulin ang buntot ng wyvern. Samantala, binalutan ni Max ng enerhiya ang kanyang kamao bago malakas na suntukin ang ulo ng halimaw. Pagkatapos ay iniutos niya sa ikalawang unit na ihagis ang bakal na lambat. Mabilis namang inihagis ng mga mandirigma ang lambat patungo sa wyvern at tumama ito sa ulo ng halimaw at tuluyang hinayla pabagsak sa lupa. Habang pinapanood ang laban, sinabi ni Modok kay Jerome na maayos ang takbo ng kanilang pangangaso. Sumang-ayon naman si Jerome at sinabing ilang araw na silang nangangaso kaya halos perpekto na ang koordinasyon ng mga mandirigma. Namangha rin siya sa plano ni Modok. Hindi niya inakalang may isip nitong nakawin ang mga itlog ng ice wyvern at paamuin ang mga ito habang bata pa. Ayon kay Jerome, kapag naging matagumpay ang plano, magagamit nila ang mga wyvern upang magdala ng mga produkto tulad ng balat at buto ng halimaw papunta sa malalayong lungsod. Habang nagpapatuloy ang pangangaso, pinasigla ni Modok ang mga mandirigma. Ipinaalala niyang malaking gantimpala ang naghihintay sa grupong makakapagdala ng pinakamaraming itlog. Dahil dito, lalong ginanahan ng mga mandirigma at ipinagpatuloy nila ang pangangaso, habang pinagmamasdan nila ang mga tao, napansin nila ang isang mandirigma na napakabilis na pinugutan ng ulo ang isang wyvern. Halos walang nagawa ang halimaw laban sa kanya. Agad naman siyang pinuri ng kanyang mga kasamahan at tinawag na Gale. Maging si Modok ay humanga sa kakayahan ng lalaki, tinanong niya si Jerome kung sino ito. Pinuksan naman ni Jerome ang kanyang talaan at sinabing ang pangalan ng lalaki ay Sure Gale. Naisip ni Modok na mukhang kilala ang lalaki dahil mayroon itong palayaw, sinabi naman ni Jerome na tama siya. Ayon sa kanya, kilala si Gale bilang bayani ng mga karaniwang mamamayan. Sinasalakay raw nito ang masasamang maharlika at ipinapamigay sa mahihirap ang mga nakukuha nitong yaman. Nagtaka si Modok kung bakit napunta sa kanilang lugar ang isang taong tulad ni Gale. Ipinaliwanag ni Jerome na minsan na raw nahuli si Gale sa isang patibong, nakulong itong ngunit kalaunan ay nakatakas at napadpad hanggang sa Caroline. Napansin ni Modok na mabuting tao si Gale base sa pakikitungo nito sa mga residente. Dahil dito, inutusan niya si Jerome na ipaalam agad sa kanya kung may makita pa itong ibang nakatakas na bilanggo bukod kay Gale. Sinabi niyang baka may makita pa silang ibang kapaki-pakinabang na tao. Napabuntong hininga na lamang si Jerome dahil nadagdagan na naman ang kanyang trabaho. Lumipat ang eksena at makikita natin si Modok na kinakausap ang mga mandirigma sa loob ng kuweba. Pinuri niya ang lahat dahil sa matagumpay nilang pangangaso ng mga ice wyvern, sinabi rin niyang sapat na ang dami ng mga nakolekta nilang itlog. Tiniyak niyang ibibigay niya ang lahat ng gantimpalang ipinangako niya. Masayang nagsigawan ang mga mandirigma nang marinig iyon. Maya-maya ay nagtaas ng kamay si Max upang magtanong. Tinanong siya ni Modok kung may problema ba. Sinabi ni Max na gusto lamang nilang malaman kung bakit kailangan nilang mangolekta ng mga itlog ng wyvern. Napagtanto ni Modok na marami nga pala ang nagtataka tungkol doon, ipinaalala niya sa lahat na kinikilala ng isang ice wyvern bilang ina ang unang nilalang na makita nito pagkapisa. Plano raw niyang gamitin iyon upang mapaamo ang mga halimaw. Pagkatapos ay ibinunyag niya na balak niyang gamitin ang mga wyvern bilang transportasyon. Ayon kay Modok, magagamit nila ang mga wyvern upang maghatid ng mga produkto sa iba't ibang bansa. May isang mandirigma namang nagtanong kung anong klaseng produkto ang balak nilang ibenta. Sinabi naman ni Modok na ang unang pumasok sa isip niya ay mga balat ng halimaw. Pero maya-maya ay ngumiti siya at sinabing ang magiging pangunahing produkto nila ay ang Ice Ogre Tribe. Nagulat sina Max at ang iba pang mandirigma nang marinig iyon. Agad na tinanong ni Max kung balak ba nilang patayin ang mga Ice Ogres. Samantala, sinabi naman ni Luisa na hindi pa siya handang mamatay. Dahil dito, inutusan ni Modok ang lahat na kumalma muna. Agad namang tumahimik ang mga mandirigma. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ba ang pumatay sa mga Ice Ogres na dating naninirahan malapit sa White Castle. Agad namang sumagot ang mga mandirigma na siya iyon. Sinabi ni Modok na tama sila, pagkatapos ay tinanong niya kung iniisip ba talaga nilang hahayaan niya silang maging pagkain ng mga ogre. Doon napagtanto ng mga mandirigma na iba na ang sitwasyon ngayon, naniniwala silang magiging maayos ang lahat habang si Modok ang kanilang lord. Tinanong sila ni Modok kung interesado ba sila sa plano,
Malakas na sumigaw ang mga mandirigma at sinabing interesado sila. Ngumiti si Modok at sinabing ibibigay niya ang lahat ng gantimpalang ipinangako niya. Pero bago pa siya makapagsalita muli, mabilis na tumakbo papunta sa kanya si Leo habang hinihingal. Tinawag siya nito ng malakas, sinabi ni Modok na nagsasalita pa siya at agad na tinanong kung ano ang nangyayari. Humingi ng tawad si Leo at sinabing emergency ang dahilan ng kanyang pagpunta. Habang hinihingal, sinabi niyang mamamatay na si Savina. Nagulat si Modok nang marinig yun, agad nagbago ang eksena at makikita natin sina Annie at Luffy na nasa tabi ni Savina. Nanginginig si Savina habang nakahiga sa lupa. Mabilis naman siyang binalutan ni Luffy ng jacket, mahina namang nagpasalamat si Savina sa kanya. Nalungkot si Annie nang makitang patuloy pa ring nanginginig ang dalaga. Sinabi naman ni Luffy kay Savina na magtiis muna dahil paparating na ang kanilang master. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Modok at agad na tinanong kung ano ang nangyayari. Mabilis namang lumingon ang mga bata nang marinig ang kanyang boses, agad na sinuri ni Modok ang katawan ni Savina. Nagulat siya nang makitang napakasama ng kondisyon nito. Mahinang sinabi ni Savina na napakalamig ng kanyang pakiramdam. Agad na tinanong ni Modok ang kanyang mga estudyante kung paano nagkasakit si Savina. Sinabi niyang gusto niyang malaman ang buong detalye. Ipinaliwanag ng mga bata na tinutulungan nila si Osborne na maghanap ng lugar kung saan maaaring gumawa ng pugad para sa mga itlog ng Ice Wyvern. Habang naghahanap sila, nakakita sila ng isang napakalawak na bukirin ng glacial flowers na dati lamang nilang nakikita sa mga libro. Dahil gusto ni Savina na ipakita ang mga bulaklak kay Modok, pumitas siya ng ilan mula sa lupa. Pero pagbalik nila, bigla na lamang bumagsak si Savina at nagsimulang manginig. Nagulat ang mga bata sa nangyari, agad namang tinanong ni Leo ang kanilang master kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi niyang baka hindi na muling magising si Savina. Pinakalma naman siya ni Modok sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang ulo. Sinabi niyang hindi niya hahayaang mangyari iyon, pagkatapos ay kinuha ni Modok ang glacial flower upang suriin ito. Nagulat siya nang makita ang bulaklak, sigurado siyang ang hawak niya ay ang snow ice flower. Hindi siya makapaniwalang ang tinatawag nilang glacial flower sa mundong iyon ay ang pambihirang bulaklak na iyon. Para kay Modok, ito ang nag-iisang elixir ng North Sea at Central Plains. Nagsimula siyang magtaka kung paano napunta sa mundong iyon ang ganoong halaman. Pero agad niyang isinantabi ang iniisip ng magmakaawa ang kanyang mga estudyante na iligtas si Savina. Nagdesisyon si Modok na pag-isipan na lamang ang tungkol sa bulaklak sa ibang oras at agad niyang inutusan si Leo na buhatin si Savina at sumunod sa kanya. Sinabi niyang pupunta sila sa training ground. Mabilis na binuhat ni Leo si Savina papunta sa training ground at pagdating nila roon, inutusan siya ni Modok na ihiga ang dalaga sa kama. Maingat namang sinunod ni Leo ang utos kaya pinuri siya ni Modok. Pagkatapos, sinabi ni Modok sa kanyang mga disipulo na sisimula na niya ang paggamot kay Savina. Mahigpit niya silang inutusang huwag pumasok sa silid hanggat hindi siya nagbibigay ng pahintulot. Isa-isang lumabas ang mga estudyante at bago tuluyang maisara ang pinto, nakiusap si Luffy kay Modok na iligtas si Savina. Tiniyak naman ni Modok na gagawin niya ang lahat para gumaling ang dalaga. Tiningnan ni Modok ang snow ice flower na hawak niya. Kilala ang glacial flower bilang isang misteryosong bulaklak na walang tigil sa paglalabas ng malamig na enerhiya. Ngunit sa Northern Sea Palace, kung saan dating nanirahan si Modok, ang bunga nito ay itinuturing na isang napakahalagang elixir. Napakahirap makuha ng bunga dahil sa matinding lamig na taglay nito. Ngunit para kay Modok na ganap ng nakapagmaster ng Ice Chi, hindi iyon problema. Huminga siya ng malamig na enerhiya patungo sa bunga upang mas lalo itong mapino. Bumagsak noon si Savina dahil hindi sapat ang lakas ng kanyang Ice Chi upang kayanin ang sobrang lamig. Dahan-daang ipinasok ni Modok ang bunga sa bibig ng dalaga at pagkatapos, ay nagpakawala siya ng enerhiya habang tinatawag ang pangalan nito. Inutusan niya si Savina na imulat ang kanyang mga mata. Pagkarinig sa boses ng kanyang master, agad na nagmulat ng mata si Savina at bahagyang napaupo. Nagulat pa siya nang makitang nasa harapan niya si Modok, habang patuloy na ipinapadaloy ni Modok ang kanyang enerhiya sa katawan ng dalaga. Kinausap niya ito gamit ang telepathy at inutusan niya si Savina na umupo ng tuwid at paikutan ang kanyang chi. Agad namang sumunod ang dalaga at mabilis niyang pinaikot ang malamig na enerhiya sa kanyang mga meridian. Unti-unting naging maayos ang pagdaloy ng cold chi sa kanyang katawan,
napansin ni Madoc na naging mas matatag ang ice energy ni Savina dahil sa epekto ng bunga. Ngunit habang nagpapatuloy ang sirkulasyon ng kanyang enerhiya, bigla na lamang bumagsak muli si Savina sa kama habang nakadilat pa rin ang mga mata. Napagtanto ni Madoc na nakatulog lang pala ito. Naisip pa niya na dapat man lang ay pumikit muna ang dalaga bago matulog. Napansin din niyang mas malakas na ngayon ang internal energy ni Savina kumpara noon, mas naging epektibo daw ang bunga kaysa sa kanyang inaasahan. Dahil dito, napagtanto ni Madoc na maaari niyang dagdagan ang tindi ng pagsasanay ng dalaga sa hinaharap. Bago niya muling simulan ang training, nais muna niyang ipakita ni Savina ang flower field kung saan ito natagpuan ang snow ice flower. Nang magising ang dalaga, napagtanto ni Madoc na maaaring mas mapabilis pa niyang makamit sa kanyang layunin kaysa sa kanyang inaasahan. Makalipas ang ilang oras, tuluyan nang nagising si Savina matapos ang mahimbing na pagkakatulog. Samantala, matapos makuha ang mga itlog ng Ice Wyvern, nagsimula ang malaking reorganisasyon sa White Castle. Sinuri ni Madoc ang listahang ibinigay ni Jerome. Pagkatapos, bumuo siya ng sarili niyang Elite Knight Order na tinawag na Blizzard Knight Order. Ipinangako niyang personal niyang palalakasan ang mga mandirigmang mapapabilang dito. Itinalaga naman si Short bilang kapitan ng grupo. Bukod dito, nagtayo rin si Madoc ng paaralan at ospital sa bagong teritoryo. Nagpagawa rin siya ng mga restaurant, bar, at tindahan ng damit upang unti-unting mapaunlad ang lugar. Dahan-daang nagsimulang umayon ang lahat sa plano ng binata, inayos din nila ang training facility base sa kakayahan ng bawat miyembro. Lumipat ang eksena at makikita nating nag-uusap sina Madoc at Jerome. Sinabi ni Madoc na kailangan nilang maayos na ihanay ang mga tao. Sa organisasyon kung nais nilang lalo itong mapalakas. Sumang-ayon naman si Jerome, pagkatapos ay itinalaga si Osborne sa White Castle Security Forces habang si Jerome naman ay ginawang personal assistant ni Madoc. Ipinaalala ni Jerome na kailangan pa rin itong magturo ng mahika sa mga tao ngunit tinanong naman siya ni Madoc kung hindi ba nito gusto ang bagong posisyon. Agad na sumagot si Jerome na ayaw niya rito. Tinawag siya ni Madoc na bastardo habang binabato ng mga papeles. Wala nang naisagot si Jerome, pakiramdam niya ay kailangan siyang bayaran ng 1,000,000 ginto para sa dami ng trabaho niya. Pagkatapos, sinabi ni Madoc na nais niyang bumuo ng patrol unit. Ang grupong ito ang magiging responsable sa pagbabantay sa paligid ng White Castle. Sila rin ang magsasagawa ng scouting sa Caroline at magdadala pabalik ng mga nagkalat na residente. Inanunsyo ni Madoc na si Jerome ang magiging kapitan ng patrol unit. Nagpasya rin siyang bumuo ng panibagong armadong grupo na tatawaging Wyvern Knights. Agad namang nakiusap si Jake na payagan siyang sumali rito, ngunit hindi pa sigurado si Madoc kung tama bang ituloy agad ang plano. Sa ngayon kasi, wala pang Wyvern na sapat ang laki upang makapagbuhat ng mga adult. Dahil dito, pansamantala muna nilang ipinagpaliban ang pagbuo ng grupo. Kapag natapos na ang pagpili ng mga magiging miyembro ng Wyvern Knights, ang mga natitirang itlog ay ibebenta sa mga mangangalakal ng Caroline. Pagkatapos, sinabi ni Madoc kay Luisa na sikreto lamang na siya ang tunay na pinuno ng mga mangangalakal. Inutusan niya ang dalaga na magsilbing kinatawan niya, agad naman itong pumayag. Makalipas ang ilang araw, makikita nating nagmamadaling tumatakbo si Jerome habang may dalang briefcase. Naalala niya ang sinabi ni Madoc na babawasan daw nito ang kanyang trabaho. Dahil dito, napaisip siya kung gaano na naman kagulo ang araw na iyon. Habang nag-iisip, pumasok siya sa isang silid. Humingi siya ng paumanhin dahil sa kanyang pagkahuli. Ngunit sinabi ni Max na huwag siyang mag-alala dahil nagsisimula pa lamang ang meeting. Pagtingin ni Jerome sa paligid, may napansin siyang kakaiba. Naroon din pala si Savina sa loob ng silid. Naalala niyang kamakailan lang ay may sakit ang dalaga kaya nagtaka siya kung bakit nakadalo ito sa meeting. Inutusan siya ni Madoc na maupo bago ipinagpatuloy ni Osborne ang kanyang ulat. Ayon kay Osborne, kahit bago pa lamang ang security unit, nakapagkulong na agad sila ng 20 tao. Ang problema, mahigit kalahati sa mga ito ay mga pag-anting galing sa labas ng teritoryo. Tumayo si Max at sinabi kay Madoc na mga kriminal ang mga taong iyon, hiniling niyang manatili silang nakakulong upang hindi makapagdulot ng gulo. Ngunit tinanong siya ni Madoc kung dapat ba silang magsimula sa pagkulong sa kanya. Ipinaalala niya kay Max na ito rin ang pangunahing pinuno ng rebelyon na nagpatalsak sa mga dating leader kasama si Jerome. Sinabi ni Max na iba naman daw ang sitwasyon nila noon.
Ayon sa kanya, ginawa nila iyon upang ipagtanggol ang Caroline laban sa mga maharlika mula sa sentro. Ngunit muling nagtanong si Madoc kung bakit marangal ang ginawa nila samantalang petty theft lamang ang naging kaso ni Short. Doon napagtanto ni Max na naging makitid ang kanyang pananaw, agad naman siyang humingi ng paumanhin kay Short. Sinabi naman ni Short na huwag nitong kalilimutan kung ano talaga ang dahilan ng paghihirap ng mga karaniwang mamamayan. Idinagdag pa niya na maaari nila iyong pag-usapan mamaya dahil nasa meeting pa sila. Hindi inaasahan ni Madoc na ganoon kakitid ang magiging pag-iisip ni Max. Tinanong niya ang iba kung mayroon pa silang nais idagdag, nagtaas ng kamay si Savina at nagtanong kung maaari rin siyang magsalita. Pinayagan naman siya ni Madoc, sinabi ni Savina na natural lamang na masama ang tingin ng mga taga-nayon sa mga pag-anti kaya ganoon ang naging reaksyon ni Max. Sumang-ayon naman si Madoc sa kanyang sinabi at pagkatapos, ipinaalala ni Savina na magsisimula na sila ng pangangaso ng over kinabukasan. Nagtaka si Madoc kung ano ang koneksyon nito sa kanilang usapan. Ngumiti si Savina bago iminungkahi na ilagay nila ang mga bilanggo sa unahan ng pangangaso. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi, ngunit nagustuhan naman ni Madoc ang ideya. Inutusan niya si Savina na ipagpatuloy ang kanyang paliwanag. Lumipat ang eksena kung saan makikita natin ang isang ogre na galit na sumisigaw sa loob ng kagubatan. Sinabi ni Linan kay Short na baka mawala nila ang halimaw kapag hindi sila kumilos agad. Si Linan ay isang first-grade escapee at may benda sa mukha dahil sa mga dati niyang sugat. Sa likuran naman ni Short ay nakatayo si Gregor, isang malaking lalaki na may dalang napakalaking palakol. Katulad ni Linan, isa rin siyang first-grade escapee. Agad na nagbigay ng utos si Short. Sinabi niyang hintayin nilang mailayo pa ng kaunti ang ogre bago umatake. Inutusan din niya ang grupo na burahin ang mga bakas ng halimaw habang dahan-dahan nila itong inilalapit sa ambush area. Tahimik namang sumunod ang mga lalaki. Habang abala ang ogre sa pagtingin sa paligid, mabilis na sumugod sina Linan at Gregor mula sa likuran. Sabay nilang hinato ang likod ng halimaw gamit ang kanilang mga sandata. Napahiyaw sa sakit ang ogre at agad na lumingon sa kanila. Nang makita ito ni Gregor, mabilis niyang sinigawan si Linan na mag-ingat dahil siguradong gagantay ang halimaw. At tama nga ito, mabilis na iwinasiwas ng ogre ang napakalaki nitong pamalo papunta kay Linan, nagulat ang lalaki sa bilis ng pag-atake ng ogre. Napagtanto niyang hindi na niya iyon maiiwasan. Ngunit bago pa tumama ang pamalo, mabilis na sumugod si Short at agad niyang inutusan si Linan na yumuko. Walang pagdadalawang isip na yumuko si Linan habang dumadaan sa ibabaw niya ang napakalaking pamalo ng ogre. Ginamit ni Short ang pagkakataon upang sunod-sunod na tamaan ang halimaw. Muling napasigaw sa sakit ang ogre at habang nawawala sa balanse ang halimaw, sabay-sabay namang sumugod ang buong grupo. Paulit-ulit nilang inatake ang ogre hanggang sa tuluyan nila itong mapatay. Pagkatapos nito, bumalik ang usapan sa plano ni Savina tungkol sa mga escapee. Noong una, nagulat si Osborne sa mungkahi ng dalaga. Tinanong niya kung plano ba nilang gawing pain ang mga escapee at ipaubaya na lamang silang mamatay sa unahan. Ayon sa kanya, masyadong delikado at marahas ang plano. Ngunit kalmado lamang na umiling si Savina, ipinaliwanag niya na mas mabuti pa iyon kaysa ikulong lamang habang buhay ang mga tao. Ipinaalala rin niya na sasama mismo si Madoc sa pangangaso kaya hindi niya hahayaang basta-basta mamatay ang mga lalaki. Ayon kay Savina, hindi madaling magsayang ng tauhan ang kanyang master. Dagdag pa niya, kapag nakita ng mga residente na nakikipaglaban ang mga escapee para protektahan ang lugar, unti-unting magbabago ang tingin ng mga tao sa kanila. Nagustuhan ni Madoc ang paraan ng pag-iisip ng dalaga. Pagbalik sa kasalukuyan, dumating ang ibang miyembro ng hunting group sa lugar kung saan napatay ang ogre. Agad nilang tiningnan ang malaking bangkay ng halimaw. Tinanong ni Short si Linan kung ayos lamang siya matapos ang laban. Ngumiti naman ang lalaki at sinabing kaya pa niya kahit muntik na siyang matamaan kanina. May isa namang lalaki na tumawa at sinabing nagyayabang na naman daw si Linan. Agad na sumagot si Linan na halos hindi na nga niya naiwasan ang atake ng ogre. Ikinwento pa niya na para raw yung noong naghagis siya ng pickaxe sa prison staff pero siya rin ang nabugbog pagkatapos. Sinabihan siya ng mga kasama na tigilan na ang mga kalokohan niya. Pagkatapos nito, inilagay ni Gregor ang kanyang kamay sa balikat ni Linan, sinabi niya na malaki ang makukuha nilang reward dahil sa nahuling ogre kaya dapat silang magdiwang mamaya.
Ngunit tumanggi si Linan sa mungkahi ni Gregor, sinabi niyang gusto na niyang magsimula ng bagong buhay kaya hindi siya gagasto sa inuman. Dagdag pa niya, kahit anong pambabula ni Gregor ay hindi siya maglalabas ng pera. Natawa naman si Gregor at sinabing mukhang masyadong malakas ang pagkakatama ng ogre sa ulo ng kaibigan niya. Habang pinapanood sila ni Madoc, napangiti siya. Napansin niyang mas gumanda ang teamwork ng mga lalaki habang tumatagal. Kitang-kita niyang nagtutulungan na ang dating mga kriminal at unti-unti na itong nagbabago. Doon niya muling naisip na tama ang naging desisyon niyang tanggapin si Savina bilang disipulo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang grupo, may isa pang nilalang ang tahimik na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Maingat itong nagmamasid na parang nag-iingat kay Madoc. Sa ibang bahagi naman ng kagubatan, may isa pang hunting group na sumusubaybay sa isang ogre. Sinabi ng isang lalaki sa masked archer na dahan-dahan silang umatras papunta sa ambush point. Habang kumikilos sila, may narinig silang kakaibang ingay mula sa kakahuyan. Agad na tinanong ng isa sa kanila kung narinig din ba iyon ng masked man, tahimik namang itinaas ng masked archer ang kanyang pana. Sinabi niyang magpapakawala siya ng ilang palaso para subukan kung may nagtatago roon. Agad na naghanda ang ibang miyembro ng grupo at mabilis na pinakawalan ng masked man ang kanyang mga panak papunta sa mga puno. Pagkatapos noon, tahimik silang naghintay. Ngunit wala namang lumabas, nakahinga ng maluwag ang grupo. Sinabi pa ng isa sa kanila na baka tunog lang iyon ng mga daong inihipan ng hangin. Sumang-ayon naman ang masked man sa sinabi ng kanyang kagrupo. Lumapit siya sa puno upang kunin ang kanyang mga pana. Inutusan din niya ang iba na pulutin ang natitirang palaso bago lumipat sa ibang lugar. Ngunit bago pa niya mabunot ang unang pana, biglang may napakalaking nilalang na lumabas mula sa likod ng puno. Nataranta agad ang mga lalaki nang makita ang halimaw. Samantala, nasa labas naman sina Madoc, Jerome, at Osborne. Sinabi ni Madoc na mukhang hindi na natatakot ang mga residente sa Ice Ogres. Sumagot naman si Osborne na handa na ang lahat para sa pangangaso. Dagdag pa ni Jerome, malaking bagay ang pamumuno ni Madoc kaya tumaas ang kumpiyansa ng mga tao. Habang nakatingin sa bangkay ng isang orc, inutusan ni Madoc si Jerome na siguraduhing walang uusad ng walang pahintulot, agad namang sumunod si Jerome sa utos ni Madoc. Pagkatapos nito, tinanong ni Madoc kung iniimbestigahan pa rin ba nila ang kilos ng ibang mga halimaw. Sinabi naman ni Jerome na marami pa silang kailangang ayusing impormasyon. Habang nag-uusap sila, dumating ang isa sa mga sugatang lalaki mula sa hunting group. May hawak itong kahoy bilang suporta sa paglalakad. Agad nitong ipinaliwanag ang nangyari sa kagubatan. Tinanong naman ni Osborne kung ligtas ba ang iba nitong miyembro. Sinabi ng lalaki na wala namang namatay ngunit marami ang nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa infirmary. Napansin ni Madoc na seryoso ang sitwasyon kaya agad niyang tinanong kung ano talaga ang nangyari. Doon sinabi ng lalaki na may bagong halimaw na lumitaw, at hindi ito katulad ng ordinaryong Ice Ogres. Nagulat si Madoc nang marinig yun, ipinaliwanag ng sugatang lalaki na dalawang scout nila ang inatake ng halimaw habang nag-iimbestiga. Tinanong ni Madoc kung sigurado silang hindi ogre ang nilalang na iyon. Agad namang sumagot ang lalaki na ibang klase daw talaga ang nilalang na iyon. Inilarawan niya ang halimaw bilang isang napakalaking nilalang na nababalot ng makapal na puting balahibo. Mahigit 3 metro raw ang taas nito. Dagdag pa niya, hindi tulad ng mga ogre na puro lakas lang, mas matalino at mas maingat daw ang halimaw na iyon. Habang nagsasalita ang lalaki, biglang umalangaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw mula sa kagubatan. Agad na nagseryoso si Madoc. Sinabi niya kay Jerome na tapos na ang pangangaso. Nagtaka si Jerome at tinanong kung balak ba niyang magpunta roon ng mag-isa. Ngunit sinabi ni Madoc na kailangan niya itong harapin mismo. Inutusan niya sina Jerome at Osborne na sumunod lamang kapag ligtas na ang paligid. Pagkatapos noon, mabilis na tumakbo si Madoc papunta sa kagubatan. Habang tumatakbo, naalala niya ang kwento ni Edmund tungkol sa isang nilalang sa hilagang lupain. Naalala rin niya ang pagkakataong tinanong siya ni Edmund kung isa ba siyang Yeti. Habang patuloy sa pagtakbo, ginamit ni Madoc ang skill na Mind's Eye upang i-scan ang buong kagubatan. Hindi nagtagal ay agad niyang natukoy ang lokasyon ng halimaw. Mabilis siyang lumapag sa isang puno bago inilabas ang kanyang espada at agad na sumugod. Naramdaman ng halimaw ang kanyang presensya kaya mabilis itong nagtaas ng kamay upang harangin ang pag-atake. Nagulat si Madoc nang makita niyang napigilan ng makapal nitong balahibo ang kanyang espada.
Bahagya lamang niyang nasugatan ang nilalang at halos tumalbog pa ang kanyang pag-atake. Doon niya napagtanto kung gaano katigas ang katawan ng halimaw. At nang makita niya ito ng malinaw, nakumpirma niyang isa nga itong Yeti. At dito nagtatapos ang ating kwento, at kung nagustuhan niyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.